So, meron ditong nakatago rin na blackberries dito. Sana walang nakatagong ahas. Ito yung sumibo lang din siya ng kanya. Ay, hindi pa. May pula pa siya. So, hindi pa. Okay, dito kami sa kabilang side. Kasi na-harvest na natin yung doon. Dito, pupunta ka lang. Okay. Let me try that one. Doesn't look good. But I can test it. Wow, sweet. Okay. Ito. Look at that. Oh. So, bigyan natin kay Ben. Ang laki nito. Pag hindi mo siya inangat na ganyan, akala mo pula lang siya. Pag inangat mo siya, yun mo siya makikita. Harvest. Bigyan natin kay Ben. Kasi si Ben, wala siyang makita. Try natin kay Ben. Malaki, guys. Maybe it's not ready yet. It's not soft yet, right? Oh, it's on kind of soft. Oh, this is soft. Yeah? Soft ones are good ones. Yes. Tingnan niyo, guys! Ano na siya? Ano? Oh my goodness, ang laki na nila, guys. Ano to? May schedule ng... May schedule ng kapon sa August. Kasi dito matagal magpa-schedule eh. So... Hako! Look at Huckleberry! Did you clean the litter? No, Daddy did. Ay, we have to help, Baba. Sila yung mag-aano. I love kittens. They're so cute. Oh, cute. That's my Oh, cat. what? You know, their favorite string is right here. The favorite string. Whoa. Even they could jump this high. Go, you could do it. Yay! Wow. Touched it. Look at her. What's She wrong? meows when she does that. Oh, she wants to play. You wanna play? She wants to get down. So she can- Why this doesn't work anymore? I don't know what's happening. Yeah, you can jump. Come on. Ang laki na ng mga baby. Di ba guys, pinakita ko nung ano pa to, newborn. Ang laki na nila. Ay, look at Daddy's ring light. Oh, the kittens always knock it down. And a fish. Whoa! Fish. Fish for cat. Fish? Okay, I'm gonna go outside, okay? So you I don't. have to distract them. Woo! Distract them, distract them. Whoa. Ang laki na nila. Parang full grown na. Kittens no more. After kittens, they're juniors. Yeah. And after juniors are cat. Yeah. But Daddy said they're still kittens. Oh yeah. Yeah. But I mean, They not look- as baby not- kittens. Yeah. They're like It teenagers said the now. 8-month
7-year-old kitten is An araw as na? playful as a 7-year-old kid. Oh, wow. I'm scared. Hey. Oh, this one is a bug catcher. Ow! So, kunin natin yung ating nag-harvest tayo ng malunggay. Para sa munggo. Naka-assume. Tapos, pala, di ba yung ating fortune plant pala yun? So, tinanggal ko yung kanyang sungot. Ito dito, kasi may tatlo na siyang parang nodes ba? So, ganyan. May isa na dito. Tinanggal ko. So, ito, tinanggal ko kahapon. Tapos, ito rin. Tinanggal ko rin kasi yan dito naman. So, ito yung isa. And, parang may nag-uugat-ugat na siya kaagad. Ayun, oh, may isa ng ugat. Ang bilis pala nito. Yun, oh, may ugat na siyang isa. Tapos, yung malaki. Ito. Meron na rin tong isang hibla kahapon. Ayan. So, babad ko lang sa tubig na mag-ugat. And then, pwede ko na ulit siyang itanim para another puno. Diba? Hindi na ako bili ng bili. Atin ang hugasan tong, tambak ako dito. Hugasan ko lang tong ating malunggay. And then, ilagay ko na sa ating ginataang munggo. Lentihas. Naglalaga rin ako ng mais. Ayan, ito yung kay mother na mais na binigay sa amin. Ano na lang daw siya. Ako na raw magluto. Kasi siya yung nagluluto dun sa bahay. Wala sigurong malaking lutuan. So yan, nilaga ko lang. Fresh yan, may balat pa. Ito, tinanggal ko na sa balat. And then, ito lalagay natin sa compost pit natin. Ayan, lagyan ko ng sotanghon. And chicken. May chicken din yan. Yung ninit-nit na chicken. Sarap nito, guys. Eh, may buto pa. Malasa. Buto-buto. And then, yung hinarvest natin from the garden, fresh from the garden na malunggay or moringa. So, yan. Napakasustansya nito. Minsan, yung mga taga-Pilipinas, parang, ay, ano kaya makakabili ng spinach? Huwag na kayong maghangad. Ano, guys, mas masustansya ang ating malunggay kaysa sa anong greens na nandito sa Amerika. Ayan. Kung meron lang, available lang dito ang malunggay, araw-araw nakamalunggay tayo. Kaya lang nagwe-winter dito. Kaya, bawa, sa store, mabibili mo to ng madali. Talagang malunggay tayo. Instead of mga, kung anong greens dito, mga lechugas dito, ito yung the best. So, kung instead of spinach or something, ito na lang, malunggay ang the best, guys. Actually, spinach, mataas siya sa, anong chemical, yung mataas siya. Na hindi mo dapat siya kainin masyado. Samantala itong malunggay, super safe siya. Kaya may mga taong hindi pwedeng kumain ng spinach. Ganun. Mas maganda na malunggay, the best. Tsaka abundant siya sa atin, marami. So, hindi mo nahahanapin, bibili ka pa ng spinach. Wag na, ito na, malunggay ang the best greens sa buong mundo. So, ayan, nandito si Mother kasi may bibigay siya sa mga batang pakip-kip. Ayan kay Ben. Na-surprise si Ben. Tapos ngayon naman, hanapin natin si Kuya. Kasi si Kuya nasa garden. Naglalaro siya, nagbibuild siya doon. Mayroon siyang binibuild na parang maliit na bahay. Yung kanyang project na laging pinupuntahan niya doon, pinupuis. So, yan. Natawagan natin si Kuya. Siyempre, pag sinabing may ibibigay si Lola, talaga namang takbo namang kaagad talaga. So, yan, lagi siya ngayon may pakip-kip. Ayan. So, tapos dinala ni Ben kina Lolo at Lola yung mga pusa. At least, itong isang pusa. Ito yata ay si Cheesecake. Ayan ang pangalan. Dati Tickles, yan ngayon nagbago na isip na Cheesecake na siya. So, yan. Nagulat si Lolo. Ang laki na raw. Kasi nung huling nakita, muning pa eh. Yung parang baby pa ba bago pang nagapang pa. Hindi pa nalakad. So, ngayon ang laki na. So, sabi ko, Soli na.
dalhin na sa ano, kasi magnanap yung mga yan. Spoiled kasi yung mga kuting na yan. May nap time yan between 1:00, 2:00, ganon. Tapos, punta tayo sa garden. Ayan, yung ating lalagay ng gulay. Yung kay Ben na nandun sa loob is gunting at saka applesauce kasi laging binibigyan ni na father ng applesauce. Ayan. So, yan yung mga kuting na nagtago na. Ayan, gusto kasi nila malaya sila. Ngayon, it's time to pick up na kasi pumupunta sila doon sa bahay ni Manong. Doon sa likod, tapos kinakaykay yung garden. Nagagalit si Manong. Parang hindi niya gusto. Siyempre. Hindi naman niya sinasabi sa amin, pero feeling namin gano'n. Kasi syempre nga, sino bang gustong garden, makaykay ng pusa at taihan at ihian. Tapos yan, nirescue tong isa na to, si Jackie, kasi umakyat sa puno. So, yung asawa kumuha ng kahon para saluhin. So, yan. Yan, pinapakita ni Ben kung saan umakyat. So, ngayon, ito yung ating garden. Medyo malakas ang ulan eh. Bunutin na natin tong damo na to na naagaw ang sustansya ng ating mga gulayin. So, yan ang ating gulayan. Babagong ulan kasi maghapong ulan ng ulan. So, at least hindi na ako magdidilig. Tapos yan, tingnan natin. Kasi mag-harvest tayo ng kamatis at saka mga iba pang talbos. Ayan yung mga kamatis natin, guys. Mga volunteer lang, hindi namin yan tinanim. Hinayaan ko lang siyang sumulpot. Tapos yan may kalabasa na. Ibang variety to. Hindi ko alam kung anong klaseng variety yan. Kasi yung seeds na yan, natanim ko dyan is galing lang yan dun sa nung nag-picking kami. Nung pumpkin picking tsaka squash picking. Tapos yan marami pa ring blackberries. Ayan, tikim-tikim. Basta hindi mo talaga mapipigilang hindi pipitas pag nakita mo. Tapos yan yung ating corn. Di ba malaki na ang ating corn? Ayan, meron ng busil. Meron ng umuulpot ng mga corn. Tapos yan yung ating dried cilantro seeds na ha-harvesting ko pa sa isang araw. So, ganyan muna. Akin lang inaalam ko ano bang meron sa garden natin. Kasi nga nagbakasyon kami. Hindi ko alam kung ano yung mga nagsibulan. So, chinecheck ko lang kung ano na bang kalagayan. Tapos yan, may corn na din. May maliit pang corn. Baby pa, nahuli, natabunan. Tapos yan, may saluyot. Ang una nating saluyot kasi maraming seeds dyan, guys. Hindi ko lang ba't dalawa, isa lang yung tumubo. Yan naman yung inihagis ko na cantaloupe seeds or melon seeds. Ayan, so harvest natin yung mga bulaklak na yan, pang sahog sa gulay. Tapos of course, hindi pa huhuli ang ating figs. Marami ring bunga ang figs na. Tatanggalan ko lang ng dahon. Hindi ko palang maasikaso. Ayan, syempre ang ating blackberries na naman. Walang marena ng garden kasi walang ubos. Siksik, liglig talaga, umaapaw siya. As in, naglalaglaga na siya, guys. Pagka-harvest na natin, gawin natin jam. Ayan naman ang ating butterfly pea flowers or blue ternate or blue ternate. So, yan. Hinintay namin magbulaklak. Excited na kami, guys. Kasi, itong buto na to galing pa nung Pilipinas. May hinarvest kami doon na tuyo na ano. Shoutout kay Jaden. Jaden, ayan, pwede mo na yung iuwi doon kasi tuyo yung buto, yung parang seed pod. So, yan. Kaya meron tayong blue ternate. Ayan, kailangan namin kunin mga pusa kanina. Doon na siya sa kabilang lupain. So, time to harvest naman ngayon ang ating mga bulaklak ng kalabasa. Ito yung kalabasa na ang laki-laki, ang dami-daming mga bulaklak pero walang bunga, guys. So, yan. So, since hindi siya tumutuloy na bunga, kunin lang natin yung bulaklak tsaka talbos niya. Pero ngayon, bulaklak na muna yung ating kukunin. Saka na yung talbos ng dahon ng kalabasa. Pero masarap din yung talbos ng dahon ng kalabasa. Kasi parang floral talaga yung lasa kahit yung dahon. So, yung katulong ko dyan si Ben. Harvest tayo. Marami yung ating nakuha. Ngayon naman si Kuya ang ating katulong dyan. Makikita nyo basa-basa pa yung mga dahon kasi nga araw-araw umuulan, which is good. Kaya ang dami naming mga bulaklak, ang dami naming na-harvest na gulay. Ayan, so sige. Hanggat meron pa. Kasi guys, yung ating garden, hindi siya, kagaya sa Pinas na all year round, pwede kang mag-garden kasi lagi mainit. Dito kasi sa lugar namin, ilang buwan lang. Kaya pagka ganito, talagang gunagunahin na. Yung pag may sumibol, sige na, pitasin na kagad. Kaya yung malunggay natin, sige, basta may dahon, pitasin na ulit. Para mabilis pa ating magdahon. At saka, kasi nga, masasabi ka dahil
Once na lumamig na, as in, lumamig na yung temperatura, automatic, mawawala na yung mga yan. Matutulog na yan, mamatay na. Tapos, yun na, that's it. Wala na tayong garden. Pwede namang magtanim yung mga pangmalamig na mga gulay. Kaya lang, saglit lang din. Kasi, sunod na, yan! Tapos, surprise, surprise! Meron tayong pumpkin! Medyo maliit nga lang, pero hey, pumpkin pa rin yan. Kalabasa pa rin. So, hayaan mo natin do kasi green pa siya. Kunin mo natin yung bulaklak sa tabi niya. So, 'di ba? May surprise naman pala na pumpkin. So, yan ay ibang klaseng kalabasa yan. And then, katabi niyang pumpkin is meron din tayong talbos ng kamote. Kasi, wala nang space dun sa kabilang bed. So, dito ka lang tinusok yung, yung isang variety ng sweet potatoes o kamote. So, sumibol naman siya. So, yan. So, nakakatuwa kahit na parang basta ko lang ipinatong yung pinaka-sungot, lumalaki naman. So, ngayon, ito naman, mulberries. So, alam ko, mulberries is very invasive din siya sa garden. Pero nga, gusto ko yung mulberries Kaya hinahayaan ko siya, hindi ko siya binubunot. Kasi, masustansya kasi ang mulberries. Ayun pa, pitas pa tayo ng mga bulaklak. Walang tigil, sige lang. Ayan. Hanggat meron, kasi nga, mawawala na yan. Mga isang buwan na lang, wala na yan. Tapos, yung ating napanot na ampalaya. Kasi yung kapatid ko, hinarvest siya ng hinarvest, inilagay sa munggo. Kaya, as in, dati, butot balat yung buti. Ngayon, nagkadahon na, diba? Ang dahon na. Dati talaga, ubos ang dahon. Konti lang yung tinira niya. Kaya walang bunga. Tapos, balik tayo dito sa kabilang side ng garden natin. Meron ako ditong nakita na, ano bang nakita ko? Mga kamatis. So, harvest tayo ng kamatis. Kasi masarap din yung panghalo sa gulay or pang-ensalada. O, diba yan, guys? Mapula na. Kaka-excite. Kasi hindi ko siya tinanim. Lahat ng kamatis ko sa garden, hindi ko siya tinanim from buto. Basta sumibol na lang silang lahat. Kasi ang dami ko rin tinapon ng buto ng kamatis last year. Kasi may mga nagbibigay sa amin ng kamatis. Ayan po, mga hilaw pa. Kumpul-kumpul. Masarap yung i-fried tomatoes. Try nga natin. Paborito kasi ng asawa ko yun. Nababanggit niya nga, gusto ko ang fried tomatoes. Yung hilaw na tomato. Tapos, i-slice mo, babad sa sa antag dito. Yung pang pa-crispy is cornstarch and, something. So, gagawin ko yan. Pag medyo lumaki-laki na yung ating, tomatoes. Yan. Pag nakakita ko ng damo. Kasi nga natil to. Dati wala kaming kadamo-damo. Kaya natil ng asawa ko. Nahukay ba? Naghukay siya. Hinukay niya. Hindi ko alam. Tinil niya. Naglabasan yung mga damo. Natanggal ko yung damo kasi meron dyang isa pa na saluyot na para hindi maagaw ang sustansya. Is tanggalin na. Gigil na gigil ako sa mga damo, guys. Ayan yung saluyot. Maya-maya makikita nyo na. So, libo-libo dyan ang buto ng saluyot. Dalawa lang yung sumulpot. Ayan, saluyot yun. Ayan, kaya alagang-alaga natin. Tapos yan na, yung tinanim natin, pinakita ko to sa vlog, guys. Nasungot lang siya, tangkay lang siya. Mga 12 pirasong tangkay, maybe more than. And tingnan nyo ngayon, kalahati ng bed, umabot na rin siya dun sa buong bed. Kasi ang gusto ko kalahati lang siya. Kasi yung kalahati sa corn. Tingnan nyo, guys, wala nang paglagyan. Lumabas na siya ng garden bed natin. So, harvest din tayo ng talbos ng kamote since marami. So, sayang naman kasi lahat yan, mawawala yan after 1 month. Basta pag lumamig, hindi pa naman, siguro may 2 months pa tayo na summer. So, ayan, gunagunahin hanggat meron. Kasi sa winter, parang, tatakap-takap ka, kakamiss ang malunggay, kakamiss ang talbos. Pero pag summer, nandyan lang sila. Walang kumukuha. So, hanggat may opportunity, kunin. Kasi nga, iba yung klima dito sa amin. Minsan may nagtatanong sa inyo, ba't di ka magtanim ng mangga, ng rambutan, hindi po yun nabubuhay dito sa lugar kasi lumalamig kami. Pag lumamig na, namamatay na sila. So, tropical yun. Siguro Florida or California. Ayan, yung malunggay pa natin. Nagtira naman ako. Nag-harvest din kasi ako ng malunggay. Pero nagtira tayo. So, yan yung mga na-harvest natin. And then, natin, dadahin na natin sa bahay at ating gugulayin. I think nilagay ko to sa, parang kina mother din yata, naggulay ulit ako.
Ayan, nalinis ko na siya, guys. And, talagang linis na. Pwede mo na, kinakain niya, guys, ng hilaw dito. So, huwag kayong matakot na kainin hilaw. Nakain ko na yan, isang bowl na ganyan, na hilaw. And, masarap siya. So, yan. Ready to cook na ang ating bulaklak ng kalabasa. Mag-aadobo kasi ako sa bagay na bagay yan.